I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, mga Filipinos and OFW, Marcos ladies and supporters. Ayan, mayroon tayong updates video. Alam nyo mga besa, wala talagang katigil-tigil itong mga salot sa lipunan. O ayan kilala nyo naman yan si Drilon, di ba? Dating Senator Drilon. Ay nako, talagang dilaw po yan, anti-Marcos po yan, ano? So dahil dito mga kababayan, hindi po sa kinakampihan niya si Pangulong Marcos Jr. Sapagkat itong dating senador na ito, alam niya, no? Alam niya dahil matagal na ito sa pagiging senador pagdating sa mga usapin na budget every year, no? Kasi isa din sila before na talagang nagsusuri bago ipapasa doon sa presidente. So, totoo naman po yun na sinasabi ng Pangulong Marcos Jr., hindi po pwedeng pipirma ang isang Pangulo na may blanco. Kailangan approve, clear. Clear na lahat. So, dahil dito mga bes, sabi po ni dating Senator Drilon dito, basahin po natin, mga kababayan. So, ayan po guys, sabi po ng politiko. Okay, basahin po natin. Sabi dito, walang alam si Rody Duterte, Drilon sides with Marcos in budget, bro. Bro, haha. Ano ba yan, bro, haha? Naloka ako. O, ayan, January 26, 2025. Ayan, basahin po natin mga besa. Shoutout po sa inyo. Former Senate President Franklin Drilon. Sabi ko sa inyo, supported the position of President Ferdinand Marcos Jr. that the 25 General Appropriation is valid and constitutional. You see? Sabi ko sa inyo, dating Senate President. So, ibig sabihin, alam niya na hindi po pwede pipirma ang isang Pangulo na may blanco. No? Kasi bawal po yun. Labag po sa batas yan. Correct me if I'm wrong. So, dahil nga dyan, sa bicameral na yan, siguro, no? Ito, sa akin nakikita lang yan, may own thinking lamang, mga kababayan. Itong mga pinaglalabas nila ungab at saka digong, ito pa siguro, mga kababayan, yung hindi pa tapos, kumbaga, hindi pa tapos na copy ng bicam. Siguro yan ang kinuha nila, tapos pinagkakalat nila sa social media na sabihin, blanco ito, blanco. Pero yun ay puro fake news, no? Kaya nga, di ba, tinawag ni Pangulong Marcos Jr. na he's lying, sinungaling si Digong. Di ba? Kasi alam na alam din ni Digong na dating Pangulo siya at pumipirma din siya sa mga GAA every year yan, no? Si Pangulong Marcos Jr., very meticuloso yan. Very organized ang kanyang pamumuno. Kaya hindi pwede yung mga paratang nila. Kaya nga, sabi ni Senate President Chis Escudero, hinahamon niya na magsampa sa korte. Di ba? Malalagay sila sa angatin pag nakarating sa korte yan. Mapapahiya sila. Kasi ang makakalaban nila dyan, si Senado o ang Kongreso, di ba? Sabi dito mga besa, Drilon agreed with Marcos that the GAA does not have any blank items and thus is a valid spending measure. Tama. Di ba? Sino ba namang siraulong Pangulo na magperma na may blanco? 'Di ba? Ay delikado 'yun mga besa. Maaring sasampahan ng kaso ang Pangulo. Kaya ang Pangulo, kilalang-kilala nyo, hindi basta-basta po magpipirma yan. Kung yan ay labag sa batas, nako, common sense lang naman, mga anti-Marcos. Tigil-tigilan nyo yung paninira nyo naman. Sumuporta na lang kayo. 'Di ba? Kasi maganda naman ang takbo ng ekonomiya ng bansa sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. So, yun guys, no? Hindi forke, ito si Drilon, kakampihan niya si Pangulong Marcos. Hindi. Kasi, alam na alam niya po ito, mga bes, di ba? Alam na alam niya ito dahil nagiging Senate President, ilang beses na naging senador ito. Alam na alam niya ang budget every year. Di ba? Hindi naman ibig sabihin, nagsisip-sip siya kay Pangulong Marcos, no. Sumasang-ayon lang daw siya doon, mga kababayan, kung ano yung sinasabi ng Pangulong Marcos Jr. na pinirmahan niya na walang blanco. Di ba? Tapos ito naman si Senator Amy Marcos. Nakikita niyo yung mga pinagsasabi niya sa social media. Himbis tulungan ang kapatid niya,
Pero guys, tingnan nyo. Sumasang-ayon siya doon kay sa kay Duterte. O sabi niya daw hindi naman siya talaga pumirma. Ibig sabihin wala siya doon that time. Hindi niya nakita. Kaya isang marites yun. Well, anyway, basta ang importante dito mga kababayan, nilinaw na ni Pangulong Marcos Jr. at sinabi din ng mga ibang senador na walang blanco. O tuloy, sabi he criticized former President Rodrigo Duterte for falsely claiming that the GAA can be invalidated by the Supreme Court due to the blank items in the Bicameral Conference Committee report which served as basis for the General GAA appropriation bill. Tama po ang Pangulo Marcos doon, mali si Duterte sa sinasabi niyang mayroong anomalyang nangyayari dahil napirmahan ni Pangulong Marcos Jr. yung blank, Drilon said in a DWIZ interview on Saturday, January 2025. Wala pong blanco doon, mali po si Duterte, tama po si Pangulong Marcos. He added, you see malinaw yung isang nagsabi niyan. Alam na alam niya kasi dating Senate President yan. So, ilan ng dekada na yan naging senador, guys. Drilon said is not the expert on the budget process. Nakakahiya. Sinabihan ka ng ganyan. Sabi, Drilon said Duterte is not the expert on the budget process because he prioritized the Naloka. Tama. Kasi yan si Digong, perma lang ng perma, hindi nagbabasa siguro. Hindi sa expert. Ang prioritize naman talaga ni Digong, yung mga patayan sa EJK, yun ang alam niya kidnaporan sa mga alam niya. Ayan po, sinabi ni Las Cañas po yan Ano sabi? Drilon said, Duterte is not the expert on the budget process because he prioritized the extrajudicial killing, which is ang EJK of the drug suspect when he was president from 2016 to 2022. Agay, si Duterte, hindi niya maintindihan ito. Nung 6 na taon siya sa Malacanang, hindi niya ito inaasikaso. Ang kanyang inaasikaso ay EJK. Tama. Diba? Sabi ko nga mga kababayan, si dating Pangulong Digong, walang sapat na karanasan sa pamumuno, sa totoo. Kaya, yung kanyang administration, bara-bara, Ay, nako. Ay, naloka ako, guys, Marcos should not be blamed for the blank items in the BICAM report, which was prepared by both houses of Congress when it convened as a bicameral conference committee to trace out their differing version of the budget. You see, guys, in-explain na ng Malacanang yan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang paninira ng mga dutae. Alam nyo, wala na kasi silang mapupuna kay Pangulong Marcos Jr. Kaya ginagamit nila ngayong yung GAA. Yan ang ginawa nilang issue. Ito si Ungab, nag-uungab-ungab kasi makadutae yan. Kaya nga sabi ko, pag ito magsampa sila ng kaso sa korte, sabi ko sa inyo, guys, ang makakalaban nito Kongreso at saka ang Senate. So totoo yan, ito si Ungab saka yung si Digong, baka magmulta pa yan ng milyon-milyon. So dahil dito mga besa, ay yung mga pinakita nila, wala yun, unfinished pa yun, yung report pa yun, hindi pa tapos. Yan siguro ang pinagkakalat nila sa social media, sabi ko nga, di ba? Sabi po dito insofar as the validity of the GAA, walang question. Mayroong presumption of the regularity in the performance of function. Hindi pwedeng questionin ang Pangulong Marcos kung ano ang nangyari sa BICAM. Yun po ay kapangyarihan at prerogative ng magkabilang kapulungan ng Kongreso. Tapos, malinaw yan, guys, Tapos, ito pa, sabi ng mga DDS, mga kababayan, baka daw hindi na ma-impeach si Sara, si BPBN daw i-impeach. Galing nila magpapakalat ng fake news. Anong basihan nyo? Sige nga. Ay, nako. Baka kayo pa ang makulong.
Ha? Oh. Hindi, subukan nyo. Sus Mario, kahit saan, pwede kayong harapin yan. Ni Pangulong Marcos Jr., hindi kayo aatrasin yan. Wala siyang nilabag na batas. At matalino yan. Yung pinirmahan niya yan, clear na po lahat. Ha? Itong ginawa ni Digong, sinungaling. Gawa-gawa niya, istoryahin niya yan. Magaling kasi yan guys, mag-brainwash, maglaso ng kaisipan ng mamayang Pilipino doon sa pamamagitan ng mga pagpapakalat nilang fake news. Malinaw naman po yan sinungaling. The House of Representative contingent of the BICAM must have had a louder say in the budget because the lower chamber is led by the President Kasen, Speaker Martin Romualdez. Tama, totoo naman yun. Alam nyo, sa totoo lang, itong House of Representatives, ayaw kasi nila pumapatol. Sa totoo lang, itong mga patutsada ni Digong, kasi alam na nila yung kabulukan ng ugat ni Digong, magaling talaga sa paninira. Obvious naman, di ba? O, tingnan mo yung mga DDS, ang papangit ng ugali, di ba? O, real talk tayo, huwag yung sabihin hindi. O, kahit ang tama, ginagawa nilang mali. Di ba? Ang mali, ginagawa nilang tama. Ang pinakamagaling sa kanila, si Digong. Si PBBM ang mali. Di kayo naloka. Sa panahon niya, ilan ang namatay sa war on drugs? 30K. Hindi pa kasama yung mga utos niya sa pagpapatay nung sa mayor pa siya, na tinatapon ng bangkay doon sa laod sa quarry na sinasabi ni Mr. Las Cañas saka ni Mr. Matubato. Oh, yan. Malinis si Digong, si BBM hindi malinis. Yun ang dating no? Nagmamalinis si Digong. Yun pala. Mas bulok pa sa guys sa mabahong palaka. Oh, di ba? Oh, yan. Tuloy, nag-umpisa sa House ang budget, sila ang nauunang mag-aproba. Kaya mayroon silang secundancy. Oh, di ba? Pagdating ng BICAM, talagang malakas ang boses ng House, Drilon said. Ngayon, ang Speaker at Pangulo magkabag-anak, kaya malakas ang boses ng House. Yan ang nangyari, hindi dapat, ngunit nangyari na. He added, sabi dito. So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Alam nyo, si Speaker Martin, alam nyo guys, hindi na kailangan ng mangulimbat. Milyonaryo po yan si Speaker Martin. Kahit hindi pa po congressman yan. Lalo na po si Pangulong Marcos Jr. Kayo naman, malinaw na malinaw rin naman, sinabi ni Chis Escudero, Senate President, na walang blanco. Huwag na kayo maniwala kay Senator Amy, makadeterte po yan. Daming patutsada. Wala na akong tiwala dyan sa babaeng yan. Ganon din si Senator Gatchalian. Sinabi rin niya po. Ito, sabi niya. Yan sinabi ni Senator Gatchalian, mga besa. Senator Win Gatchalian, walang nakitang blankong papel sa BICAM report. Wala naman kami nakitang blanko kasi dapat balance. Yung tinitingnan namin, parati. I have a whole team na tinitingnan yung budget bago ko pinirmahan. You see, Senator Win Gatchalian. Bobo lang naniniwala kay Digong, sa totoo lang. Hindi, totoo yun guys, Sabi po ni Senate President Chis Escudero, ulitin natin, blank check, kasinungalingan ayon kay Senate President. Hindi tama na mag-akusang may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun, kasinungaling yun, at hindi totoo yun. Senate President Chis Escudero. Hindi tama na magkaakusang may blank check, sabi niya, na ibinigay sa Kongreso. Mali yun, kasi nungalingan nga. Yun, at hindi totoo yun, sabi ni Senate President. You see, sabi ko nga, kasi sabi ni Ungab, magsampa doon ng kaso sa korte. Ay, nako, malalagay sa guys, sa alanganin si Ungab at si Digong sa mga paninira nila. Alam nyo, sila din na mag-aani sa kasamaan nila. Sa totoo lang. Ito pa yung sinabi ng isang congressman. Yan sinabi ni Congressman Ortega, guys. Former President Duterte allegation of blank appropriation in the 2025 budget are
pure disinformation. Legit na sinungaling talaga si Digong, oy. This is a deliberate effort to mislead the public and manipulate the budget process to bring back the 2 billion funds previously allocated to the Office of Vice President. Sabi ni Congressman Ortega. Oh, 'di ba? Umiingay sila, guys. Gumagawa sila ng mga istoryahe, nang sa ganun para maibalik yung 2 billion na binigay ni hinihiling ni Sara Duterte. Alam niyo, talagang minsan masasabi mo nagmumukhang pera talaga sila, oy. Oh, 'di ba? Oh, kung ano na lang pinagagawa, paninira parang maibalik yung 2 billion. Oh my goodness. Hindi na, tapos na. Oh, yan po ang sinabi ng congressman. Matatawa ka dito, mga kababayan. At saka isa pa, sabi ni Senate President Chis Escudero, political motivate talaga yan. Ay, nako, parang hindi nyo kilala si Digong, guys, sa paninira at kasinungalingan. Kayo naman, oh. Bara-bara ang utak niyan, eh. O, ito pa yung sinabi ni dating Senator Trillanes. Ayan, mga kababayan, oh. Ano sinabi ni Senator dating ex-Senator Trillanes? Ang BICAM blank spaces issue ay isang Duterte issue. Inimbento nila to para ilis ang issue palayo sa korupsyon ng pamilya niya, agoy. Kung magpabudol ka pa ulit kay Dots, ikaw na ang may problema. Ay, nako, alam nyo, huwag yung masyadong i-smolin si dating Senator Trillanes, guys. Dahil ako, hindi ako fans ni Trillanes, bumabase ako doon sa mga sinasabi niya. Dahil, sa totoo lang, mayroong sariling intel din ito, no? At saka, siyempre, dating senador. Ang BICAM blank space issue ay isang issue ni Duterte. Oh. Duterte issue. Inimbento ni Digong. Alam nyo, guys, si Digong, magaling mag-imbento talaga yan. Sa totoo lang. Oh. Kaya nga yung pamumuno niya, bara-bara, na akala natin, magandang kanyang pamumuno. Pero nung pala, lumalabas yung totoo. Ang dami palang namatay, grabe. Matindi. Pero alam nyo dito sa amin ngayon, ay napaka-peaceful. Hindi natatakot ang mga tao na lumabas. Kasi dati, takot sila sa mga pulis, mga bes. Kasi, di ba, dahil dito sa reward system, mamaya paglabas mo na ng bahay, tirahin ka na lang para lang sasabihin, oh, ito adik, ipaplanted ka lang nila, nalagyan ng shabu yung bulsa mo, yung namatay, para sabihin, kasi gumagamit ng shabu, kaya ganun. Yung pala, planted yun. Di ba? Para lang sa reward system. Yung style ni Digong, magaling sa dyan. Sinabi niya rin naman mahilig sa magtanim ng ebidensya. Oh, so dahil dito, guys, ano po ang kapalagayan nyo? Alam nyo, sa totoo lang, itong BICAM, ay nako, tama na yung paninira nyo. Tulad ng sinabi ko, wala na silang makitang paninira kay Pangulong Marcos Jr. Kaya itong GAA ang tinarget nila. O, di ba? Uulitin ko sa ating mga kababayan, wag kayong basta-basta maniwala sa mga alipores ni Digong, lalo na mga vloggers. Matindi sa kasinungalingan yan, mga kababayan. Ang laki ng mga bayad mga yan. Milyon-milyon. Kaya todo paninira sila. So yun, mga kababayan, ang pinaka-latest updates ko. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye. And babus. God bless Philippines.